Dahil kahapon pa ho medyo trending at usap-usapan yung isang panibagong virus. Parang sa India yata nagdulot ito ng pangamba. Malaman natin kung meron tayong dapat na matukoy ho dito at dapat na alamin at pag-ingatan na rin at paghandaan. Ngayon pa naman ho kasi iba't ibang virus po na pag-uusapan na ho natin. Infectious disease expert si Dr. Ron Ginsolante nasa ating linya. Doc Ginsolante, sir. Good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Good morning po, Doc. Hi Orly, good morning. Paano ko ba ipo-pronounce ito? Nipah o Nipah, N-I-P-A-H virus. Yes, Nipah. Nipah. O parang ano, Nipahat. Ano? Meron na ho kasi, parang meron ng mga report na natuklasan ito sa ilang mga lugar, especially sa India and some parts of Asia. Ano hong usap-usapan among infectious disease expert po sa buong mundo o sa buong Asia sa development pong ito, Doc Jean? Well, unang-una, Orly, no, itong Nipah virus is usually nakikita lang to dito sa Asia or sa Southeast Asia or Asia Pacific, no? Oh, Malaysia pala, For the 1999 past na itong several years, nakita. no? Nauna itong nakita sa Malaysia in 1999, and then more or less, no, there is what we call periodic outbreak sa Bangladesh and India. And in 2014, there was also an outbreak here in the Philippines. No? So these are the countries that has documented already Nipah outbreak, Nipah virus outbreak. Anong dulot nito paano nakukuha at anong dulot nito sa ating katawan, sa ating kalusugan? Ang source ng virus na to ay dinadala to ng fruit bats, no? Usually there's a specific species of the fruit bats that usually carries the virus, no? Paniki. Tapos paniki. Tapos ang mode of transmission dito is itong fruit bats na to, kung ano yung mga prutas na kinakain din niya, no, na contaminate sa kanya, then it will also be eaten by people in that particular area. Yun yung mode of transmission niya. So papasok dun sa tao coming from the contaminated fruit na kinakain ng fruit bat, no? So it's a bat to human transmission. But there are also cases now, especially doon sa mga area na medyo maraming apektado, human to human transmission. So, but the most common is still from animal to human transmission. Yung nangyari sa ibang bansa, like yung pigs or goats, can also be infected dahil kumakain naman sila ng mga prutas na kinakain na contaminated from the fruit bat na pupo. That's why pag yung nag-alaga nitong mga animals na to, sila din yung mahawaan because the infected, the host or yung tao na nag-alaga ng mga animal na infected by the virus will be eating it or exposed to these animals. Okay. Fatal ba ito? O nagdudulot pa ito ng matinding sakit sa ating katawan? Dahil may nakikita ako na parang mga indication ng acute encephalitis. Ba? Yes, Orly, no? Sa This ulo is a highly fatal virus. Unang-una, the fatality is determined by ano yung organ ng tao na affected, and it commonly affects the brain, no? It can cause brain infection, either encephalitis or meningitis, no? So pag ganyan kasi ang area na ma-involve natin, no, mataas talaga ang mortality niyan. In some patients, they can also have what we call pneumonia, as a complication. And ang isa sa mga priority pathogens to dahil walang gamot, wala ring bakuna na panglaban dito sa virus na to. Paano ginagawa ho sa mga may kaso ho ba nito na itala na umayos at gumanda naman o bumuti naman na kanilang kalagayan, Doc Jean? Yes, kung may mga ganitong kaso, especially may mga complications na related sa brain or sa lungs, ang pinaka intervention is supportive, no? So halimbawa, i-admit sa hospital, they will be given supportive care. Pag halimbawa pneumonia severe, so bibigyan ng oxygen, no, IV fluids, and then prevent other complications, i-monitor ang puso, i-monitor ang lungs. In case of meningitis naman or encephalitis, ganun din ang gagawin para lang at least mostly supportive care para lang
to yung mga other organs will not fail. Anong pinaka matinding fatal case na naitalaho dito? I mean, siguro mga maraming kaso ng pagkasawi o fatality, Doc Jean? Yes, Wala pa ang naman. report ng fatality nito is around between 40 to 75%. No? So mataas talaga kasi nga yung affinity ng virus na to is going to the organs that are highly also high rate of mortality kagaya ng brain at saka sa lungs, no? And especially for those who are exposed na medyo may edad na rin, no? May mga comorbidities, usual naman talaga yan na mas higher risk sila for the complications related with the virus na merong ganitong klaseng clinical presentation and affinity to the brain and the lungs. Okay. Doc, ano dapat natin bantayan para may iwasan po itong pagkaka-expose natin sa Nipah virus? Well, unang-una siguro, ang advice is if you are a tourist and you're traveling abroad, no? So siguro iwasan mo muna yung pagpunta sa mga area kung saan itong outbreak nito, no? That's the most important, no? Okay. But for those who are not traveling, nandito lang sa Philippines, maybe we are considered as low risk ang magiging ano natin na hindi naman ganoon yan common na infection. But again, we should not be complacent. Mag-ingat pa rin, no, sa mga pagkain na especially mga raw meat, no, kasi these are the other way of transmission na pwedeng yung mga kinakain na meat pwedeng contaminated with the virus, pwede tayong magka-infection. Pangalawa, you have to wash your hands, cook the meat properly, and kung may mga sintomas, as usual, you have to consult the doctor para naman masuri kung ano ang klaseng infection ang meron tayo. Meron anong naitala sa mga kaso ng yung human to human transmission nito, Doc? Paano sila naghahawan? Yes, ang human to human transmission is usually not as common as the animal to human transmission, no? Kasi you need a high load of the virus to be transmitted to an individual, no? So ang kadalasan yan, halimbawa merong infected individuals kasama ka, it can be transmitted through droplet, no? So pag umubo, Airborne? harap mo, no? Or any body fluids na your body will be exposed sa mata, sa bibig, no? So it's important to wash hands, no? Wear protective gloves kung halimbawa ikaw yung healthcare workers, proper infection control. Those are necessary para hindi tumuloy ang human to human transmission. Alright. Sabi nyo nga wala pang gamot, bakuna ho rito, pero ito ho ba pinag-aaralan na ho ngayon ng mga eksperto? Lalo na sa CDC siguro, Dr. Yes, I think so. No? Kasi if this virus is being periodic in terms of causing outbreak in some of these countries here in Asia, most likely, no, there should be a priority to prioritize natin kung anong mga gamot. May mga experimental na mga novel antivirals na ginagamit dito sa Nipah virus, but they're not yet at the level of parang standard of care siya, no? So it's still experimental. Sa bakuna naman, so far, wala pa tayong nabalitaan na there is already a vaccine ongoing trials. But hopefully, no, it will come soon. Ma-recommend niya raw ba, paigtingin po yung ating mga entry point ng ating bansa, pagsuri sa mga papasok sa ating pong bansa mula sa mga abroad, lalo na kung galing sa mga bansang may kaso po nito, Doc Dean? Yes, siguro, no, yung mga health check natin sa mga airport terminals, kung may mga you have to prioritize yung mga visitors or yung mga residents galing sa mga area kung saan ito merong outbreak ngayon. Probably it's important to also check the health status, no, and then report if there are symptoms that develop within 2 to 3 weeks from the time that they arrived, if they came from those areas kung saan nanggaling itong outbreak. Sa mga mahilig siguro kumain din naman ng prutas, lalo na galing sa puno, hindi masamang hugasan, no? Linisin maigi muna, Doc Jean, ano? Yes, tama, Orly. Okay, sige pa. Anyway, Doc Jean, ito yung gagawa natin ng follow-up. Maraming salamat sa mga paunang impormasyon po ito regarding Nipah virus, Doc Jean Solante. Thank you po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Thank you, Orly, and good morning. Infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.